Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Sara Duterte pala, dumating na po sa South Korea from The Hague, nag-connecting flight papuntang Pilipinas muna. Imbes dumiretso sa mga nasalanta ng bagyo, dumiretso sa Maisog Rally, bringing home rally sa South Korea. Ayan siya mga kababayan, Sige Adaldal. Pakinggan natin kung anong dinadaldal. Nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno. Naninira na naman po. Hindi daw siya makikinig sa sayang ng data ng SONA bukas. Kaya bukas ay State of the Nation Address. Pirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip talaga ako. Sige, panira po. Imbis tumulong, si General Torre nakalikom 20 million plus sa boxing match na natsupe, hindi sinipot ni Baste. Ito, sige, panira lang. Hindi na pupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin. Dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon, papuntang Samar, sa Leyte, papuntang Surigao, at pabalik ka naman, Buanga, papuntang Dumaguete, full blast ng paninira po. Papuntang Siquijor, papuntang... Nauna na nagsuna po. Tulay mo yan lahat. Okay lang. Pero kung mangungutang ka, dahil ibibigay mo 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin. Pauli na Tatay Digong daw, sabi niya. 5,000 sa'yo. Walang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Sayang talaga po pasweldo dito sa taong ito. Bagsak pa rin ang iba't ibang natin. Anong oras na? Okay. Kasi sabi nila hanggang alas 5 lang daw tayo dito. Sanyasan ninyo ako pag umabot na tayo ng 4:30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Ang dami natin. Okay? Asa ako, sa SONA bukas. Yun na lang ang trabaho niya mga kababayan, manira. Sila. Magpicturan lang. Ang susunod ay yung binubula lang yung mga supporters niya. Foreign policy. Paulit-ulit lang ng meeting niya. Nasa konstitusyon yun. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Militarisasyon daw. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And
Anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? So ang gusto niya, mag-tilt pala sa, sa China na gustong lamunin ng Pilipinas. Kumakiling na. Di ba? Ang foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Ano naman Hindi problema? Katratado natin yung Amerika. Matagal na. More than 50 years. So normal na mag-tilt tayo sa Amerika. Independent. Kaalyado natin. Foreign. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang Di man pwede na tumayo sa sariling paa ang bawat bansa. Interdependent po tayo, mga kababayan. No man is an island. Meron tayong arbitral award. We belong to Community of Nations. Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung Amin ang West Philippine Sea. Gusto nang gawing province ng tatay mo. Tuwan-tuwa yung ambassador. Tapos yung arbitral award, gustong itapon sa sa basurahan. Papilangan niya yan. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. May diferensya talaga to. Tulungan niya ang interest ng dayuhan, interest ng ibang bayan na makipaggirian sa ibang. Walang ganun po. Di man tayo nakikipag-agirian. Gusto lang natin, huwag tayong ibuli rito. For our defense. Huwag tayong pagsamantalaan. Ganun lang po naman. Hindi man tayo makikipag-gira. Sila man lang, kayo naman lang ang nagsasabi niyan. Nakikipag-girian tayo. Propaganda line po ninyo yan. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo. Di man magkaisa tayo, kayo nga magka-unity, tapos sumiwalay ka. Maraming maling tapos sabi mo polisiya. magkaisa para sa inyo. Dapat ninyo itama. Sa interes ninyo lang, hindi sa interes ng bayan. Na magtiis na lang kami. At new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Sino ba naman ang nagsabing wala tayong magagawa? Kaya nga may ginagawa na paraan yung ating Pangulo. Kayo yung wala. Pero Diyos. Wala kayong ginagawa, mag-meeting. Yung Pangulo tumutulong sa sa nasalanta. Kayo hindi. Alam nyo, pumunta ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. So, duri-diretso yung pag-iikot niya. Wala na po talagang paginabang si Sara. Ng lahat ng bansa na ito. Mag-iikot sa buong mundo. Hindi na magtrabaho po. Walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Tayo, anong edad ko? Hindi ka nga po 28. Nagtatrabaho. Hindi ka man tumutulong.
Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung piano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung taxi driver, kailangan pala dapat ka ng payong. may asawa na ba daw ako? Wala nang kakwenta-kwenta yung din sinasabi. Kung ano-ano na lang po. May asawa na ba daw ako? Ayaw nang magano. Ayaw lang. Tapos sabi ko sa kanya, wala, 28 years old lang ako. Wala nang kakwenta-kwenta po. So, ang sinasabi ni Sarah sa una, kasi nakalive po ito, yung dating sinasabi niya doon sa, sa dahig na pagbigyan po yung interim release, yung petisyon. Pinasuspend po nga ng abogado ninyo. Nagpetisyon ng interim release pagkatapos yung abogado ninyo na nagpetisyon, urgent daw yung petisyon. Siya mismo yung nagsabing isuspend. Nagalit nga si Attorney Harry Roque, inaway na si Kaufman. Ayan si Harry Roque, inaaway na si Kaufman po. O anong mangyayari kita, Tatay Digong? Well, siguro, hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi tinawag na crazy idea ito. Pasensya na po sa mga dayuhan na binabayaran ng Tatay Digong para maging abogado. Inaaway ni Harry Roque si Kaufman, mga kababayan. Si Kaufman, siyang pinagtitiwalaan ni Sara Duterte. Nag-apply siya bilang abogado ni Digong. Hindi man siya tinanggap ni Sara, ni-reject siya. Mga kababayan, di ba sabi ni Sara, asikasuhin mo na muna niya yung sarili mo, yung buhay mo, yung kaso mo, yung asylum mo na hindi pa natutuloy. Ngayon, inaaway ni Roque, mga kababayan, si Attorney Kaufman kasi nag-file po ng interim release petition. Pagkatapos, afterwards, hindi pa daw kumpleto pala yung mga requirements, mga documents. Nag-petition naman po to suspend. Iyan ang sinasabi dito ni Roque. Talagang katawa-tawa po ang mga taong ito. Kami mga Pilipino po, meron po kaming malasakit maski walang bayad. Lalong-lalo na yung mga nagparinig, walang bayad. Nangungkulan na kay Tatay Digong at sinakripisyo ang lahat sa kanyang buhay para kay Tatay Digong. Huwag niyo naman pong ipagkait itong sakripisyo namin at sabihin na lukulukong idea ang aming sinasabi. Dahil ang ninanais po namin, ibalik sa lalong mabilis ang Tatay Digong dahil siya'y 80 anyos na, pumapayat sa kulungan at maraming karamdaman. Wala pong crazy dyan. Pagmamahal lang po yan ng mga Pilipino na hindi nyo maiintindihan dahil hindi kayo Pilipino at kayo po ay bayaran. Bayaran? Salamat po. Pasensya na po, pero kinakailangan linawin yan. Hindi naman tayo tatanggap sa isang puti ng kanyang komento na loko-loko tayo at loko-loko yung mga idea na sinasuggest natin dahil tayo ay nagmamahal at naninindigan para kay Tatay Digong. At kung yan po talaga ay crazy idea, well, mga kababayan, I openly accept I am crazy for being loyal and for loving Tatay Digong, for expressing admiration sa mga ginawa niya bilang presidente. Crazy po talaga ako dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ay ang naging pinakamagaling na presidente ng Pilipinas dahil umunlad ang ekonomiya, nagkaroon tayo ng tapat na panlabas na relasyon na inuna ang interes ng Pilipinas at siyempre nagbigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad at binigyan ng dangal ang Pilipino na ngayon po ay taas noo at nagsasabing, ako ay Pilipino. Anong kapayapaan po? Nadaming ngang namatay. Ang gulo ng Pilipinas noon. Patayan dito, patayan doon. So nakita po ninyo, inamin na ni Harry Roque na crazy siya. Baliw. Madaling sabi sa Tagalog, baliw, ang crazy. At tinaway na si Kaufman. Talagang crazy ka. Awayin mo ba naman yung abogado na binabayaran at tinawag ninyong bayaran? Alangan man libre yung pagsisilbi bilang abogado ni Kaufman.
Kayo ba? Hindi kayo bayaran? Di ba? Yun ang profesyon mo bilang isang abogado. Maglilingkod kang libre. Paano kanyan mabuhay? Ay sa bagay, may pugo. Wala na pala yung pugo ngayon. Inaway na ni Atty. Roque si Kaufman.